Ang problema kasi sa inyong taga-Dole, hindi ka nag-inspect. Kung mag-inspect man kayo, nakatakip yung mata nyo. Yusek, look at me please. Please look at me. Don't look at her. So, ibig sabihin, useless yung mga pulisya ninyo, useless yung pag-inspect ninyo kasi kahit na may violation, nakakalusot. Mga kababayan, napakahirap at talagang nakakaawa ang kalagayan kapag ikaw ay isang contractual. Dahil pinipirahan ka lang ng mga negosyante. Para sa kumpletong kaalaman, panuurin ang bidyong ito. Ngunit bago ito panuurin, mangyaring i-like muna ang video at mag-subscribe. Maraming salamat po. Let's talk about 555. You know that? You aware of 555? So, mag-hire sila ng empleyado at dapat imbis na 6 months kasi pag 6 months magkakaroon ng benefits. Pagdating ng 5 months, sisibakin. And then i-rehire, then another 5 months. And then after that, sisibakin ulit and then rehire. That has been a practice of so many, especially sa service industry. Are you aware of this? Are you doing anything about this? Especially sa manufacturing, ganun din. Sa mga fast food, example, Jollibee. Ginagawa yan. What are you doing about it, sir? Maraming salamat po. Una sa lahat, Senator, kami nagpapasalamat dito sa committee ninyo at makasama kami dito sa mahalagang usapin ng security of tenure. Yun pong 555 ay hindi dapat nangyayari yun. Nandoon na po sa ating... Kung hindi na dapat nangyari, bakit nangyayari? Why are you allowing it to happen? There are already rules that are in place that prohibit yung practices na yon. Pero kung nangyayari po ay ang unang intervention po ng Department of Labor and Employment, kung nandoon pa po sila ay inspection. Pwede pong makita yon sa inspection. Pangalawa po, kung wala na po sila doon, pwede po silang tumakbo sa aming SENA, yung single entry approach, para naman makapagsilbi kami sa kanila through conciliation and mediation po. At kung wala pong settlement doon, ay pwede po silang maghabla dito po sa National Labor Relations Commission. Easily said than done, ika nga. Kasi I did my inspections last year. Nag-ikot po ako sa maraming mga malalaking manufacturing company and the video will show to you what happened after my visit, during my visit, okay, and even before my visit. Na ang problema kasi sa inyong taga-Dole, hindi ka nag-inspect. Kung mag-inspect man kayo, nakatakip yung mata nyo. Sinasabi ko na ito ilang beses, paglabas ng compound, may bitbit ng envelope. Yun eh. At ang nangyari, ang kinakausap niya lang sa inyong inspection, yung HR, I'm not talking to you, Yusek, look at me please. Please look at me. Don't look at her. Ang ginagawa niyo kasi, when you get into that company, when you're there, hindi po kayo I mean your people. Ang kinakausap niyo, HR. You talk to the management. Why not talk to the workers instead? Close door. Tawagin yung mga workers, ano mga problema nyo rito? Huwag kayo mag-alala. Lahat sila. Isa-isa magsasabi sa inyo kung ano yung problema. Go to the mismong lugar na pinagtatrabahuan nila. Walang electric fan, walang exhaust fan, madulas, wala silang proper working gear, nakachinelas lang as opposed to dapat nakasapatos. Those things na na-notice ko. And ang masakit, sir, nung ako'y mag-inspection, malaman-laman ko na yung Dole inspector was just there a month ago. Na hindi nakita yung nakita ko. A month ago. Yun sir na mag-inspect man yung mga tao ninyo, hindi ko alam kung sila ba ay nakapiring at talagang mata, literally, or sinasadyang magmaang-maangan. Kaya nga sabi ko kanina, when you do your inspections, talk to the workers. Kasi syempre, the management will always lie. Of course, they have two sets of documents.
ito yung dokumento na ipapakita sa DOLE na everything is okay. Pero the real document, doon may kita mo yung mga kakulangan nila, pang-aapi nila sa mga manggagawa. You're not doing that, right? Sa mga inspectors, no? Sir, they have procedures to follow. Meron po silang procedures. Actually, sa inspection process po, kailangan ay nandoon yung, kung pumasok po ng inspector, kailangan nandoon yung kinatawan ng employer at nandoon din dapat ang kinatawan ng mga manggagawa. At kung kinakailangan silang mag-interview, kailangan din silang umikot dito sa establishment. Yun po yung proseso. At kung meron po tayong mga inspector na hindi nakakagawa ng ganun, ay kailangan mayroong karampatang aksyon administratibo para sa kanila. Yes. Again, like I said, magandang sabihin pero hindi naman nyo ata nagagawa. Meron na ba kayong mga labor inspector na nasanction nyo o nasuspindi nyo o nasibak ninyo because hindi nila ginawa ng tama yung kanilang trabaho? Give me proof na meron ka ng naparusahan mga inspector. I don't think so. Sa aking pagkaalala po, nung bumalik kami sa Department of Labor, wala pang... Wala. Exactly. So ibig sabihin, useless yung mga pulisya ninyo, useless yung pag-inspect ninyo kasi kahit na may violation, nakakalusot at God knows kung anong dahilan. Di ba? Like I said, yung pag-mention ko, pumunta ako doon, tad-tad ng violations. And yet, I came to know na a month ago, dumating yung inspector doon at pinasa. Check, check, check. No violations. For you, what does it mean? No, I'll ask you honestly. Maraming violations na inabutan ko pero nung report ng DOLE inspector sa DOLE pagbalik sa office, pasado. What does it mean? Gusto ko manggaling sa iyo. So ano nangyari doon? Ang ibig kong sabihin na Senator, hindi niya ginawa yung kanyang, hindi niya ginawa ng tama ang kanyang trabaho. Exactly. So kung hindi nila ginagawa ng tama ang kanilang trabaho at marami sa kanila ang ganun ang gawain, so kaya tinanong ko, meron namang naparusahan. Sabi mo, wala pa. And why? Siguro po, ang pakiusap po namin sa ating mga... The microphone? Ang pakiusap po namin sa ating mga manggagawa ay kung sana ay makipagtulungan sila sa amin kung merong mga violations na gano'n para magawa namin ng karampatan aksyon, Your Honor. You know, sir, are you kidding me? Or are you serious? So you want these workers to go to you and tell whatever labor problems that they have, violations of their company, and talk to you. Why would they do that? Meaning, for me, straight to the point, they've done that. But what happened, pag sila ang nababalikan ng mga kumpanya, nasisibak. Because from the get-go, yung DOLE, sabi mo na hindi ginagawang trabaho. So, doon pala sa inspection, hindi na ginawang trabaho. So, pupunta ulit doon sa DOLE na tinatakpan nga yung inspector. This is what I need you to do, sir. Dapat lahat ng inspektor ninyo, imbestigahan ninyo. Quality, not quantity. Na siguraduhin, dapat merong evaluation, assessment, yung yung mga labor inspector ninyo, na ibang pinupuntahan nila, meron kayong gumagawa ng counter follow-up or counter check na kung talagang ginawa niya ng tama. Only then makikita nyo na marami talagang violations, napakaraming company. Of course, I don't have anything against companies. Siyempre, gusto ko rin maraming mga kumpanya dahil yan ang driver na economy natin. Pero dapat magnegosyo lang tama. So what kind of programs do you have right now in place to ensure that all your labor inspectors that goes to
to the company. So whatever company that is, or especially if it's being complained, what kind of programs do we have to ensure na maayos na yung gagawin inspeksyon at wala nang wishy-washy? Tama po kayo dun sa binanggit nyo na kailangan may follow-up. At yung follow-up inspection po ginagawa na po namin. At yun po siguro ang papalakasin pa namin. Ibig sabihin po niyan ay pwedeng i-double check ng ibang inspector yung establishment ko na inspect na po. Whether or not may findings o wala. And then gusto ko po sir mag-sample kayo. Really, I'm dead serious. I want a DOLE inspector na hindi ginawa ng tama ang kanyang trabaho o nakipagsabwatan sa mga kumpanya na maraming violations. Gusto ko masampulan nyo, it's either siya ay nasibak o nakasuhan. Only then titino ang ilan sa mga inspector. Sa ngayon, walang nasasampulan galing na mismo sa iyo Diba? Silang gawa ng kalokohan because hindi sila nakakatanggap ng parusa. Pero kung meron ka mga naparusahan dyan, tatanim sa isip ng mga kasamahan na, baka ako masunod, ayusin ko ng trabaho ko. So umpisahan niyo na po mag-imbestiga at yung mga tamad o nagkikipagsabuatan sa mga kumpanya na maraming labor violations, kasuhan nyo, sibakin nyo, and then give it to me, ipapublish natin para mapahiya sila. At magkakaroon na ng fear among their colleagues to do what yung mga ginawa ng mga kasamahan nila. Okay, sir? Gagawin po namin. Sana ay ipagbawal na ng pamahalaan ang sistemang kontraktualisasyon upang wala nang manggagawa ang maapi. Yun lamang, mga kababayan, maraming salamat po sa inyong oras.